Hello Charles, ano ba ang naging tugon ng Israel sa panawagan na ito ng France? Samuel, sinabi ni Israel Foreign Minister Eli Cohen na ang panawagang ceasefire ay magiging isang pagkakamali at mailalarawan bilang isang regalo sa Hamas. Muling inulit ni Cohen ang posisyon ng Israel na walang ceasefire na mangyayari. Ngunit sinabi nito na maaaring gumanap ng mahalagang papel ang France sa pagpigil ng paglala ng tensyon sa Gaza. Dagdag pa niya na walang intensyon ng Israel na gumawa ng karagdagang tensyon hanggang sa Lebanon, gayunman ay gagawin nito ang anumang kinakailangan upang protektahan ang mamamayan ng Israel. Samantala, nagpahayag naman si Lord Cameron ng United Kingdom na susuportahan nito ang ceasefire kung ito ay magpapatuloy sa mahabang panahon. Bagamat biglang umiba ng pahayag ang UK at itong humantong sa panawagan ng agarad na ceasefire. Sa halip ay itinulak nito kasama ng Germany ang karagdagang humanitarian pause para sa maraming tulong at pagpapalaya sa mga bihag. Back to you, Amel. Charles, maraming mga bansa na nananawagan talaga na matigil na itong giyera. Pero ano ba ang paliwanag ni Lord Cameron ng UK sa pag-abstain nito sa UN non-binding resolution para sa ceasefire sa Gaza? Samuel, gaya nga ng akin nabanggit, ipiniliwanag ni Lord Cameron na kaya sila nag-abstain sa non-binding resolution ng UN ay susuportahan lamang nila ito yung ceasefire kung magpapatuloy ito sa mahabang panahon, at idinagdag pa nga niya na ang unsustainable ceasefire ay agaran lang babagsak at magdudulot ng karagdagang karahasan at mas mahihirapan lamang na magkaroon ng kapayapaan. Back to you, Amel. Alright, salamat Charles. Keep us updated. Charles Corpus mula sa New Brunswick, Canada.